Ilang linggo na rin naming pinaghandaan ang araw na ito. At sa wakas, dumating na rin. Habang papalapit na kami sa airport, halo-halo na ang nararamdaman namin. Excitement, kinakabahan, pero higit sa lahat, thankful kami na dumating kami sa araw na ito. Magandang umaga po mga ka-vlogs. Today is June 4th. Happy 4th po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay alas 8 na po ng umaga at nandito na tayo sa San Francisco International Airport. Andun po sila Mrs. Tsaka si Charlie. Getting ready na. Hahanap muna tayo ng pwesto siguro doon sa kabilang side. O kaya kahit dito, pwede naman. Kasi doon baka marami na nakaupo. So, para dire-diretso na rin tayo ng check-in. Ito po yung mga dala naming luggages. Ayan yung kay Charlie. Oo, yung sa akin nakalock na. Yan. Ito, hindi pa nakalock. Ito, same code naman yan. So, pwede nating ipasok. Ang hindi na lang natin na-figure out itong isang luggage. Yan. Hi, Charlie. Ayan. Ayan, si Mrs. medyo busy pa. Kaya antayin natin matapos. Pero, yun na po. Ito na po yung araw na pinakahihintay natin ang aming bakasyon pauwi ng Pilipinas. So, sobrang excited kami na hindi na po kami nakatulog. Siguro mga 2 oras lang kami nakatulog mula kagabi. At hindi na rin po ako nakapag-film dahil nga busy na kami sa mga last minute preparations para masigurado po namin na wala kaming makalimutan. Yan. Maganda po yung weather ngayon. Hindi masyadong malamig. Kaya kung napapansin nyo, naka-t-shirt lang kami. Yan. Tapos ako naman po ay naka-t-shirt lang din. Yan, so okay na po. Actually, may plano po nga akong magdala ng hoodie pa, pero sa pagmamadali, naiwan ko na. Kaya ang gagawin ko na lang po is siguro magdodoble na lang po ako ng damit kung sakaling malamigan ako. But feeling ko hindi naman dahil pag mga flight naman hindi naman po ako talagang lamigan. But anyway, magche-check-in po muna kami and then magkita-kita po tayo mamaya. Ayan po yung check-in area. At hahanapin pa po namin yung flight namin which is United Airlines. Straight flight po ito papunta sa ating destination and mamaya sasabihin na natin kung saan tayo pupunta. Ito, kailangan natin to ilan ba ang luggage natin? 3, tapos pang bag tag din 3. So that makes it 3. Ayan. Ito na po yung linya namin sa harap. Pero kailangan namin na lagyan ng bag tag to for each. So isusulat ko na muna ha yung mga names, and then after that pwede na tayo. Ayan, so ang airlines po namin ay United Airlines. Dire-diretso po dun sa ating destination, and pagpasok po natin dun sa gate, kwentuhan po muna tayo before our flight. Ayan, nakalagpas na po kami ng TSA. Ngayon, since tinapon po namin yung tubig namin, magre-refill po tayo ng tubig. Ito po yung refilling station ng tubig. Sila, dala na rin nila yung mga
yung mga lalagyan nila. Ito yung kay Mrs. Tas ito po yung sa akin. Kung naaalala nyo po dun sa previous video natin, ito rin po yung same bottle na binili ko. And ayan po yung sinasabi ko na namahalan ako dahil $6 po yung pagkakabili ko dito sa ano na to sa boteng to. So kailangan i-make use po talaga natin at i-maximize tong bote na to para makatipid din tayo, di ba? So let's go and have our waters refilled. Touchless daw yan eh. Hold hand to sensor sabi. Ayan. Oop. Ayan. Galing ano. Ayan yung sensor. Oh. Tapos, pag tinanggal nyo po yung kamay nyo dun sa sensor, titigil din po siya. Galing. Nakakatuwa yung mga ganitong innovation and technology ano, sa taong 2026. Pag napuno na yan, bababa na natin yung kamay natin since malapit na. Yan, titigil na siya. Ayos, galing. Sana ako na lang po yung nakaimbento nun. Pero may naunang nakaimbento, kaya hindi na po natin maiimbento ulit. Ayan, ang kagandahan pa nito. Malamig pa yung tubig. So, since maaga po ngayon, and alam nyo naman po sila Mrs. and si Charlie ay, well actually ako rin po, hindi rin po ako nakapag-breakfast. Baka mag-breakfast po muna kami, and then after that, siguro pag-usapan na natin kung saan po tayo pupunta today sa ating journey, sa ating bakasyon sa taong ito. Yun yung inabutan ko eh. Anyway, papunta na po kami sa gate. Ang gate po namin ay G8. Doon po kami titigil, pero naghahanap po kami ng kung saan pwede kaming makakain ng breakfast. Siguro light lang para kasi meron naman pong pagkain sa eroplano. So, hanap tayo ng pwede natin ma-pick up. Parang dito pa lang, nagsisimula na yung bakasyon namin. Ayan po, magandang morning po ulit. Ang oras na ngayon ay 9:52 a.m. 9:52 ng umaga po, and nandito na po tayo sa San Francisco International Airport. Ang airline po natin ay United Airlines, and ang flight natin ay 11 a.m. So, meron pa tayong more or less 1 hour na paghihintay. Nandito lang kami sa lounging area, pero yung gate po kasi ay G8, which is nasa baba. So, habang naghihintay po tayo ngayon, I'm spending my time na i-edit po yung mga vlogs natin. Si Mrs. po tsaka si Charlie na doon sa likod nakaupo. Kasi syempre nandito tayo sa working desk and working table para po makapag-edit tayo. Ngayon, as promised, ngayon ko na po talaga sasabihin sa inyo yung ating first destination dito sa bakasyon natin bago tayo pumunta ng Pilipinas. At yung first destination po natin ay the country and the beautiful country of Japan. Yan. So nasabi ko na po kung saan tayo unang pupunta. No? Hindi po tayo pupunta ng Tokyo, hindi po tayo pupunta ng Osaka, pero sa Kyoto po tayo pupunta. So ang bagsak po nun or yung landing po ng aeroplano natin ay sa Kansai International Airport. Yun po yung gateway papunta sa Osaka and sa Kyoto. So pagdating po ng Kansai International Airport, tayo ay magbo-board pa ng train o kaya ng bus papunta mismo sa Kyoto. So it is most likely siguro mga less than 1 hour po yung travel mula sa airport, sa Kansai International Airport, papunta po sa Kyoto. Bakit Kyoto yung gusto namin puntahan? Kasi since summer po ngayon and marami po mga tourist na nagpupunta sa Japan ngayon, naisipan po namin na medyo lumayo doon sa mga touristy places sa Japan dahil alam naman po natin na overcrowded po ang Japan ngayon. So ayun po ang gusto namin
mapuntahan, hindi masyadong matao, hindi masyadong marami ang mga nagpupunta doon na tourist. Although meron din naman po dahil marami rin po mga tourist spots na napupuntahan doon sa Kyoto. Pero since hindi naman po ito yung first time na pupunta kami ng Japan, napuntahan na rin po namin yung Kyoto before. Ang gusto lang po talaga namin ay ma-immerse yung sarili namin at mapuntahan yung mga hindi pa natin napupuntahan. Although we are only staying there for siguro mga 3 days lang po para lang just enough na makaikot and mapuntahan yung mga ibang places na gusto nating mapuntahan. At the same time, makakain na rin po ng authentic Japanese food, and alam niyo naman po na yun yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagpupunta sa Japan, di ba? Ma-explore at ma-reacquaint ang mga sarili natin sa authentic food ng bansa na pupuntahan natin. And in this case, sa Japan po, which is yun po yung paborito namin pagkain, Japanese food. So, very, very excited na po kami sa flight namin and sa next 3 days ng bakasyon namin doon sa Japan. At abangan natin kung ano yung mga magagawa natin at ma-check out at ma-explore. It's also a way for us to plug out and de-stress sa sobrang busy ng buhay dito sa Amerika. And yun lang din po yung nagagawa namin every vacation time pagka walang pasok si Charlie. Outdoors, exploration, and travel, yun po talaga ang gamot at medicine sa buhay Amerika. Kaya ayun po, sana po dito sa series na ito, even pagpalagpas ng Japan at pauwi ng Pilipinas, ay sasamahan niyo po kami lagi dito sa mga vlogs natin for the next few days hanggang bumalik tayo dito sa Amerika. So, mag-e-edit po muna ako saglit para marami tayong may upload ng vlogs at tuloy-tuloy po yung panood natin sa mga videos natin. And hopefully, mag-enjoy po kayo. Yung mga next vlogs po natin, panigurado po, medyo mas mahaba ito dahil it would be a long day at paguran, puro lakad, puro exploration, and this is really, really exciting. So, dyan lang po kayo, sama lang po kayo sa amin sa exploration namin today. And bago tayo sumakay ng aeroplano, makapag-edit muna tayo. Ito po yung ini-edit ko, and ito rin po yung makikita nyo sa mga susunod natin na vlogs. Yan. Alam niyo naman po na si Charlie yung nag-e-edit ng mga videos natin, di ba? Pero at this time, ako po muna yung nag-e-edit dahil wala siyang tulog kagabi. So pagod yan. Ayokong masacrifice din yung quality ng video. So tayo muna hanggang makarecover na siya. And probably all the way up until the end of our vacation. So siguro pagdating na lang ulit, pagbalik na lang po dito, saka na lang ulit siya mag-e-edit para sa mga vlogs natin. For today, tayo lang po muna at gagawa natin ng paraan para mai-upload po natin on time yung ating mga vlogs. So yun po, kita-kita po tayo mamaya. Bigyan ko kayo ng maiksing b-roll bago tayo mag-boarding and makita tayo dun sa loob ng aeroplano. Ayan, nakalampas na po ako doon sa boarding. Si Charlie tsaka si Mrs. andun pa doon sa dulo. Medyo seamless naman po yung process. Hindi naman po siya ganun katagal. And ayan siya, medyo nagkakaroon ng problema yung camera. Pero hopefully maging okay na siya. Kasi ang nagiging problema daw is yung buhok. So sinabi nung ground staff na ayusin yung hair niya para ma-detect siya nung camera. But ayan, hopefully okay na. So, Charlie, how did it go? Did he ask you to move your hair a little bit so the camera can see you? Ayan, so okay na tayong lahat. Let's go. Camera. Andito na tayo.
So, Gate 8. Dito tayo kasi dito tayo uupo sa Premium Plus and Economy. Wish lang namin makapag ano tayo. Wish lang natin makapag business class tayong tatlo, no? Malay mo, soon pag graduate ni Charlie, mabili niya tayo ng business class, right? Hindi, tayong tatlo. Si Charlie Mag-work yun si Charlie, tapos tayo na lang dalawa. Anyway. Hello. 43. Ganda ng mga naka-business class, oh. Sana alls na lang po sila. Napaka-komportable. Tayo, ang seat po natin ay 43B. So, it should be right here. Hello. 43, 41, 42, 43. Dito na tayo. Ito ang ating seat. 43 A, B, and C. Yan. Hello po, yan. Boarded na po tayo dito sa flight natin papuntang Osaka Kansai International Airport. Magkakatabi naman po kami ni Mrs. tsaka ni Charlie. Diyan na silang dalawa. Ayan, ako ang nahandito sa window seat kasi sila yung mas madalas na mag-CR. So, ako yung nasa dulo para at least makapag-video rin ako ng mga bintana dahil katabi ko. Kung napapansin nyo, naka-ready na po ako. Ready for battle na ako. Dahil dala ko na tong neck pillow ko. Tapos meron po akong earphones. Ito po yung regalo ni Charlie sa akin. Magagamit na natin sa first long haul flight natin for as a family. Yan. Ano po ba yung mga expectations ko pagdating natin sa Kyoto? Alam nyo po, as what I've said po kanina, this is not the first time na makakapunta po kami ng Japan. Since being yung kapatid ko po ay sa Japan din nakatira, and also for the past how many years na rin po talagang Japan din po talaga yung paborito naming puntahan as a family. Ngayon, tatanungin natin si Mrs. kung totoo ba yung sinasabi ko para at least meron akong confirmation galing sa kanya. Kung Paborito ba talaga natin puntahan ng Japan? oo. Ano yung magandang dahilan bakit puro Japan yung pinupuntahan natin? Dahil masarap ang pagkain, saka maganda, malinis, orderly yung mga tao. Saka maganda yung culture nila. Yan. Pati yung mga architecture nila, puro castle. Ayan. So, parehas lang kami ng reason kung bakit. Culture, people, and food. Yan. Yun po talaga yung mga gusto namin na reasons kung bakit kami You can. laging pumupunta sa Japan. Ngayon, eto mailap po tong tanongin pero itatry natin kung meron siyang masasagot. So, Charlie, meron ako itatanong sa'yo. Kasi sabi ko sa vlog, bakit laging Japan yung pinupuntahan natin? Ano ba yung special para sa atin sa Japan? The culture and food. Matcha. Pero ano yung pinaka-favorite thing na gusto mo doon na pagkain? Matcha. Yan, siya. So yun, so pare-pareho talaga kami ng reason kung bakit. Not just the people, not just the culture, but also the food. And disiplina po kasi masyado talaga ng tao. That makes it very, very maganda para sa amin. At yun din dahilan kung bakit lagi kaming nagpupunta sa Japan. So this time, hindi naman masyadong matagal yung yung trip namin doon. And we will just try to soak everything up.
not much of the touristy type of thing. Pero magde-detach lang po kami and mag-explore at magre-relax po sa 3 days natin sa Japan. So sama po kayo sa amin dito sa flight natin papuntang Osaka and Kyoto, Japan via Kansai International Airport. See you mamaya! Habang nasa eroplano kami, doon ko lang talaga na-realize na natuloy na rin sa wakas ang trip na matagal naming pinaghahandaan. Ilang linggo rin namin pinag-usapan, pinag-ipunan, at isa-isang inaasikaso ang lahat ng mga kailangan. Mula sa paglalaba, pag-empake, hanggang sa mga huling errands bago ang biyahe, parang ang bilis lang pala talaga ng lahat. Habang tumatakbo ang oras sa loob ng eroplano, unti-unti ring nagsisink in sa akin na ilang oras na lang makakarating na rin kami sa unang destination ng aming family vacation. Excited na ako, pero thankful din. Hindi lang dahil makakapag-travel kami, kundi dahil magkakasama kaming tatlo na panibagong adventure na naman ito. Touchdown na po tayo ng Osaka. Nandito po tayo sa Kansai International Airport. Sila Charlie and si Mrs. nauna na po sa akin kasi kailangan ko pa pong mag-ayos kanina ng mga gamit ko. So, nauna na sila. Siguro iniintay na lang nila ako dun sa may exit bago mag-immigration. Pero, eto. Welcome to Japan! Right? Anyway, tayo. Mag-stairs tayo kasi para ma-exercise natin yung mga binti natin kasi 10 hours din yung flight natin. Para naman kumilos-kilos yung legs tsaka paa natin. 10 hours tayong nakaupo. Ang weather ngayon ay 80 degrees. Yung eSIM mo ba na? Hindi pa. Meron kaming eSIM na binili ni Mrs. Para yun na lang yung gagamitin namin dito. At hindi na namin kailangan kumuha ng wifi. Yun po yung nabanggit ko sa inyo ng mga last few days tungkol dun sa connectivity. Tapos ito pala meron akong napansin. So ito po yung airport, 'di ba, palabas. Meron pong mga locals na mga Japanese syempre na may mga suot ng mga sombrero, Mexican hats. Pakiramdam ko po nanood sila ng World Cup eh. Dahil recently, natalo po ang Japan against Brazil. So marami po siguro mga fans na nagpunta doon. Tapos nanood sila ng games. Tapos siguro nagpunta ng San Francisco para sa connecting flight nila. But anyway, welcome to Japan. And sana mag-enjoy kayo sa sa trip natin dito. Ito yung po natin, yung claim luggage natin, which is aabangan ko na. Sila Mrs. at si Charlie pupunta muna dun sa CR. Pero dito tayo
Ayan na po, nakuha na natin yung mga luggage natin. Ayoko lang pong lumapit doon pero meron po kasi akong gustong ipakita sa inyo. Ayan po yung labasan ng mga check-in luggage, di ba? Tignan nyo po kung gaano kaayos and ka-organize yung paglabas ng mga luggage. Grabe no, ganito po talaga sa Japan. And I don't know, para dun po sa mga naka-experience na kahit saan pong lugar dito sa Japan, di ba, ganyan din po talaga sila maglagay at maglabas ng mga check-in luggages. Talagang they do take care of your luggages at hindi lang nila binabato-bato para masigurado na safe po ang mga gamit ninyo. All the way hanggang dun po dun sa kabila. And I'm really happy kasi alam nyo po, isa rin po ito sa dahilan kung bakit gustong-gusto po talaga namin sa Japan kasi ang ayos po nila, disiplinado, maayos, hindi po sila nagmamind kung ano yung mga ginagawa ng ibang tao sa paligid nila. Very private po, pero rich in culture and tradition. And by the way, nakuha na po namin yung aming mga luggages na handyan na. Ito po, pet peeve ko po ito eh. Tinatanggal po namin yung mga sticker kasi para po hindi na dumikit ng mahirap tanggalin. Para po laging malinis yung mga luggages natin. Kayo po ba? Ganyan din po ba yung ginagawa nyo? Ayan. And ito, actually, pwede na rin tanggalin ito eh. Pero siguro mamaya na lang. Ang importante po itong mga sticker na to. So, nakalabas na rin po kami ng immigration. I think wala na po kaming ibang dadaanan na kailangan yung passport. So, kinip ko na po yung passport namin. Ang next po namin na destination ngayon is pag-uusapan namin kung kami po ba ay dediretso na muna ng Kyoto kasi pagod na kami or ayan na sila. Ayan o. Nag-CR sila eh. Ayan o. Nakuha na natin. Ayan na. So, ang balak po nila maglagay ng mga gamit dun sa loob ng luggages. Total maluwag naman para hindi daw po sila mahirapan. Ako naman po gagamit ng CR ngayon dahil sila ay tapos na. And after this, pag-uusapan po namin kung kami ay dediretso ng Osaka o dediretso kami ng Kyoto doon sa hotel natin. Time check po ngayon ay magti 3 o'clock na ba? I think it's local time po ay 3 p.m. na po dito sa Japan. And ang weather ay 80 degrees Fahrenheit. Umuulan po sa labas. So I think medyo mainit-init ngayon. And hopefully hindi naman po mahirap bumiyahe pagka ganito kalakas yung ulan. And sana mamaya tumigil na. Nandito po tayo sa bus ticket na kiosk for number 7 and number 8 na station. Ito po yung bus na yon dahil ang kailangan po nating babaan ay Kyoto Station. Meron din po doon na bus tickets pero para sa ibang station naman po yun. So I think dito tayo bibili para makasakay tayo ng bus going to Kyoto Station. Diretso na po doon sa hotel natin sa Kyoto. Napag-usapan na po kasi namin na since pagod na sila at ayaw na nilang mapagod pa muna, hindi na muna kami dediretso ng Osaka para kumain. So ang gagawin namin, diretso na muna kami sa Kyoto doon sa hotel para makapagpahinga na rin. And siguro isi-schedule na lang po muna namin yung pagpunta namin sa Osaka para makakain dun sa curry house na gusto namin kainan. Take your ticket 请领取您的票券 Ayan po. So, ang total ng binayaran po namin ay 7,000 yen. Naghihintay na lang po kami sa next station na bus na darating. Base dito, yung Kyoto Station
ay station number 8. Tapos kung titingnan nyo po yung yung time kung anong oras sila darating, increments of 30 po. So kung station 8 tayo, 3:40 po darating na yung bus. Ito na tayo. Ayan, sa wakas makakasakay na po tayo. Kaso kailangan yung ticket ibibigay 3. Thank you. Okay. Situated na po tayo sa loob ng bus. Sila Charlie po tsaka si Mrs. nasa kabilang side dahil dalawahan lang po ang upo dito. And ngayon po ramdam ko na po yung pagod. By the way, kung hindi pa po kayo nakakapunta dito sa Japan, usually po sa mga public transportation tulad ng trains, tulad po ng subway, tsaka mga buses, ugali po nila na talagang tahimik lang at wag masyadong maingay pagdating sa loob ng mga public transportation. So, we will try to keep quiet. Tsaka siguro ito kukunin ko na rin din po itong pagkakataon na makapagpahinga ng konti habang bumibiyahe tayo papunta ng Kyoto, kasi we still have to figure out pagdating po ng Kyoto Station kung ano po yung kailangan nating sakyan na train station para tayo makarating dun sa hotel natin. And ini-encourage ko po kayo na mag-comment dito sa mga vlogs natin para po mabasa ko, kasi alam nyo po binabasa ko po yan isa-isa yung mga comments ninyo, and then nire-replyan ko po talaga lahat yan, walang paltos. Talagang I make sure na I reply to your comments to reciprocate po yung efforts. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa mga nanonood ditong vlogs natin, lalong-lalo na sa mga ganitong travels and vacations natin kada taon. Kaya maraming salamat po. Magkita-kita po tayo doon mamaya sa Kyoto Station para ma-share ko rin sa inyo kung ano yung vibe doon, di ba? And then quick B-roll lang po on the way papunta doon. Kaya magkita-kita tayo mamaya sa Kyoto Station. Ayan po, nandito na tayo sa may Kyoto Station. Malakas po ang ulan. So, ang ginawa namin, instead of sumakay kami ng train, which is medyo hassle dahil nga umuulan po, nag-book na po kami ng taxi. Yung taxi po, para po kami nakapag-book, meron kaming app na ginagamit. Ang tawag po sa kanya is Go App. Yan po. Di naman po ganun kamahal yung pagbubook. Ito pong binook namin van, kasi nga since ito po yung mga namin, yung mga luggage namin, 3 malalaki. Nisip namin na dapat van na lang para magkasya lahat. So ang binayaran lang po natin ay converted into US dollars po, $13 lang po papunta dun sa hotel. Although yung hotel naman po natin hindi naman kalayuan from dito sa Kyoto Station. So
siguro yun din po yung dahilan kung bakit hindi po ganun kamahalan yung bayad. $13 lang po. So I think it would be good, lalong-lalo na pagkapagod na kayo sa biyahe, di ba? Gusto nyo na lang po makarating ng hotel para makapagpahinga sandali bago kayo lumabas. So, inihintay na lang po namin ngayon para makadiretso na kami at makapag-check-in kami dun sa hotel na pagsistayan namin. Ayan po, oh, real time po na map na parating na po yung van na binook namin. So, siguro mga less than 5 minutes nandito na po siya. Ayan na po yung binook namin. Oh, Charlie, go in na. Pumasok na kayo. Ayan na. Tapos kinarga na po ni Kuya yung ano natin, yung luggage. So siguro dito na lang ako sa harapan. Maulan. Yan ang POV. Sa passenger seat. Right hand. Okay, sa wakas, nandito na tayo. Ay, hello, andyan na po pala kayo. Nandito na kami sa wakas, nakarating na kami sa Kyoto, and nandito na rin kami sa aming hotel. Ang hotel po namin, pinakita namin sa inyo kanina, ay Hotel Bell Kyoto. So, nakapag check-in na rin po kami dito before. Dun sa mga previous na visits po namin dito sa Kyoto. And nagustuhan po namin dahil sobrang spacious and roomy itong hotel na ito. Ngayon, mamaya po, iikot ko lang po kayo ng mabilis para po matapos natin tong vlog natin at maluwalhati nakarating na po tayo dito sa Japan. And tayo po muna ay magsisettle down saglit at babalikan ko po kayo bago tayo mag-closing and bago tayo mag-extra content before we say goodbye for today's vlog po. Kaya, see you in a bit. Ayan po, so eto, simula na po natin yung ayan si Missy. So, kasi excited na siyang mag-ayos ng mga gamit namin. Pero, sisimulan na po natin yung yung room tour natin, yung maliit nating room tour. So, yan po yung main door. Ito po, may maiksing hallway, papunta po dito. Ito po yung mini table kung saan pwede po kayong kumain, pwede rin po kayo magtrabaho dyan. Actually, ito po, yan din po yung function yan na pwede po kayong magtrabaho dito. Gagamitin ko po yan mamaya para makapag-edit tayo ng konti. Meron din pong safe, tapos meron din pong mini refrigerator. Ang cute-cute po ng refrigerator niya po, no? So, yan. And then, ito po yung bintana niya. And then, pagka lumingon po kayo dito, since tatlo po kami, yan po ang aming kama. So, tatlong kama na single. Yan, tagi-isa po kami ng kama. Hi ka naman, Charlie. Hi, yan. Tapos, fronting that, meron po tayong TV na pwede nating gamitin, di ba? And then, ito po, sliding door na parang tatami. Ito po pala yung aircon niya, by the way. Tapos, pag binuksan nyo po yung bathroom, ito na po yung sink. Yan po yung mirror.
Yan po yung toilet. And eto po, yung shower area. Yan. Buksan natin yung ilaw para makita po natin. Yan. So, may accent lights na po yan. Meron na pong shower. Kumpleto na rin po ng shampoo, conditioner, tsaka ng body soap. Ito po yung sink niya, yung foam soap. Andyan po yung mga towels. And then sliding lang din po siya. Yan. So, very spacious po siya kung titignan nyo. Kaya po, gustong-gusto namin dito sa Hotel Bell. Pangalawa na po naming check-in dito sa hotel na to. Kaya nagugustuhan po talaga namin dito. Tsaka tucked in siya sa isang tahimik na street dito sa Kyoto. Local na local po, walang masyadong makikitang mga turista. And malayo po dun sa mga touristy places dito sa Kyoto. And ayun, maluwalhati na po tayong nakarating dito sa Japan. Salamat po sa magandang travel. Yung piloto po pala ng United Airlines medyo mahusay kasi parang hindi namin naramdaman na lumanding at hindi masyadong naging turbulent yung biyahe namin. Si Charlie po kasi medyo medyo mahihiluhin po siya. Nahilo ka ba dun sa travel natin? Hindi di ba? Oo. So ibig sabihin, very smooth po yung biyahe natin today papunta dito sa Japan. And yun po yung talagang gusto natin lahat, yung hindi sobrang turbulent. Naalala nyo po nung umuwi ako ng Pilipinas, Philippine Airlines, ang sinakyan ko, medyo turbulent po yung naging biyahe natin. So, siguro, it's not about the airplane, it's about the pilot. Parang sa akin yun yung nakikita ko dyan eh. Yun po yung very famous line na ginagamit nila sa Top Gun, yung movie na yun. But anyway, bago po natin tapusin yung ating vlog for today, tayo po muna ay shout out corner bago tayo magbabay kasi lobat na po rin kami. Yung camera natin, lobat na rin. Kaya ihahabol ko na lang po ngayon bago tayo magpahinga. Ayan, so dalawa lang naman po yung isa-shoutout natin for today's vlog. Ang isa po ay galing kay Ma'am Sherry Kazar. Si Ma'am Sherry Kazar po ay nag-comment dito sa ating vlog dun sa nakaraang video natin. Sabi niya, Sir Bud, happy birthday! Wishing you a great year ahead all the way from Sydney, Australia. Nakakarating na po yung mga vlogs natin sa Sydney, Australia. Ma'am Sherry, maraming salamat po sa panonood and sana po patuloy po kayong manood sa mga vlogs natin and we really appreciate yung suporta po na binibigay nyo. Always ingat po kayo dyan sa Sydney, Australia and salamat po ulit sa panonood dito sa Kalentong Tokali Vlogs. Ititigil na lang po muna natin yung vlog natin for today at abangan nyo po yung susunod nating video kung saan mag-e-explore tayo for the next 2 days dito sa Kyoto, Japan. At sana po magustuhan nyo yung mga vlogs natin habang tayo ay nagbabakasyon. So maraming salamat po sa panonood from Japan, from Kyoto, Japan. Thank you po for watching and we will see you on the next vlog dito sa Kalentong Tokali Vlogs. Ingat po kayo! Bye-bye!